Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters 1 hour ago. Secretary Junvic Remulla at DILG planong gumastos para gawing isa sa pinaka-safe ang Pilipinas na bansa sa buong mundo. Wow, galing! So siguro ito reaction sa yung survey o report ng Hello Safe. Yung buong mundo, Pilipinas ang pinakadelikadong bansa na puntahan ng mga turista. Grabe, number 1, Pilipinas, most dangerous country for tourists to visit. Gabing titulo yan, ha? Okay, ibinahagi ni DILG Secretary Junvic Remulla ang kanilang plano na mag-invest, invest, gawin ang Pilipinas na isa sa mga pinakaligtas na bansa sa buong mundo. So ito yung kanyang statement. For the next few years, next few months, we're investing heavily to make the country one of the safest in the world. So ayon sa kanila ay binabalak nilang maglagay ng CCTV kada 1,000 square meters sa buong Pilipinas. Hala? Magkano ang gastos nito? At bumili ng mga kagamitan na magagamit ng mga autoridad. So, to me, una kong reaction dyan is maganda. Salamat naman at may ganitong plano. Ang tanong, magkano ang kakailanganin? Kasi pera ng taong bayan na naman yan. So, magkano? Sigurado billions. Every 1,000 square meters sa buong Pilipinas. Nako! Baka lalo tayong malilibing sa utang. Although maganda yung hangarin, kailang is it enough na maglagay ka ng CCTV camera, dikit-dikit, tapos kagamitan, is it enough to make us safe? Yun ang tanong. Panahon ni PRRD, hindi naman bumili ng maraming CCTV. Diskarte lang ang ginawa ni PRRD. Salita, konting aksyon, nakapag-project siya ng takot sa mga adiktos, sa mga kriminal. So meaning, hindi masyadong nag-invest ng malaki ang Duterte administration at nagbunga ng katahimikan, hindi man perpektong katahimikan, kailang ramdam ng mas nakakarami. Okay? Kaya nga, sabi ni Congressman Richard Gomez, nung kasagsagan ng Quadcom hearings, sabi niya, ang Ormoc, sentro ng kalakaran ng pinagbabawal na gamot nung una, nang dahil sa war on drugs ng Duterte administration, tumino ang aming syudad. And that is big, coming from a city mayor, dating city mayor. Pati mismo ang diehard Marcos loyalist, si Katunying, Anthony Taberna, salamat sa honesty ni Katunying. Believe din ako. Sabi niya, huwag na tayong maglukuhan. Panahon ni Duterte talagang tumino ang lugar namin. Halos literal huminto ang problema sa droga panahon niya. Hindi naman siya nag-invest ng malaki. Again, paulit-ulit ko itong sinishare. Nakakatuwa yung kaibigan kong US Navy na retired, nakatira sa Amerika, kailang nagbabakasyon na palagi sa Pilipinas. I think Nueva Ecija ang lugar nila.
Sabi niya, nung wala pa si Duterte, hindi pa nakaupo, magulo yung lugar nila at palaging dala-dala niya yung kanyang license na pistola. Lang pag upo ni Duterte, nagbigla siya dahil nawala ang mga standby, mga adiktos, mga kriminal. Bigla daw tumahimik ang kanilang lugar. Kaya ang ginawa niya, yung kanyang pistola, hindi niya na kailan, binigay na lang sa kaibigan ba o kamag-anak. Ganon. Ganon ang mga pangyayari panahon ni Tatay Digong. Ngayon, ano na? Iba ng style, pusong mamon, mabait ang presidente natin. So, it follows, follow the leader, mabait. Ayaw nila ng madugong war on drugs. I don't know, ano itong pampagising lang daw. Unawain natin yung mga nasasangkot sa Ngayon, grabe. The most dangerous country for tourists. May mga nauna pang mga survey noon, yung Nambeo Nambeo sa buong Asia, ang Manila and Quezon City rank second and third most dangerous cities to live in. So, anyway, good luck sa investment na ito. Magbasa lang tayo sa mga comments, ha. Ronald Delgado, sa inyo nga, hindi safe Sherwin Norbes, safe sa imong mata. Maki Morcilia, literal na gasto-gasto ramo. Ito, Ember Moana, hanggat na may mga adiktos na nakaupo sa gobyerno, never ever na mangyayari yan. Hanggat andyan ang mga ngagba, hanggat andyan kayo, asa ka pa. Audrey May Rodriguez, magkano kaya dyan mapunta sa mga bulsa? Nagtatanong lang naman. Manalo Rick Boy, sa bulsa ang i-invest, hindi ang Pilipinas. Hindi bobo ang mga Pilipino. May Prokalya, yung plano mo sir, magastos masyado, more gastos to come. Yun ang problema maganda yung hangarin, kailang ang gastos, kawawa ang mga taxpayers sa gastos. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni siya yero ipangatag sa mga tao. Opat gitu itu. Oh, gawin itu. Ay, mga kuwan sino kayo? Eh, nga ka palista Pensited wings pa. Kita na sin. Salamat sa sen. Salamat sa naghatag. Salamat sa sen. Oh, baru tuh. Ini, paitundog ka. Karon niya ako nagpuyo sa palagsa akong mama. Siya ang natagan sin. Ang imong mama ang nauna natagaan og sin. So diri lang kasi nakigpuyo. So karon nagpatindog na kag bagong balay, so natagaan na ka karon og yero. Oo, so atong tan-awon ang imong bagong balay. Muna ni ang iyang gipatindog nga bagong balay. Kay nakigpuyo lang ni siya si ang mama. Salamat sa Ginoo.
salamat sa nagatan og karon manayo na balay niya. Makatop na gid ko. Oo. So, na kay bagong balay. Sige, salamat.